Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page. Tambayan ng mga Cocheros at meron din po tayong second channel, Coach Jared Highlights, kung saan mapapanood nyo ang replay ng ating radio show, The Big V, at may live yan, may live stream din yan every Saturday 5 to 7 p.m. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM band, at available din ang aming radio show sa TV, sa Radio TV, sa TV Plus Channel 3 at sa Channel 45 to 49 ng GMA for the box. Ayan. So okay mga kababayan, ito na po ang ating topic for this video. Alam nyo mga kababayan, wala hong nangyayaring aksidente sa mundo ng politika. Wala hong nangyayaring mga chamba-chamba, wala hong nangyayaring mga aksidente, at wala rin hong nangyayari na bibisita lang o chika-chika lang. Wala akong ganun, guys. Hindi uso yun. At kanina, mga kababayan, si Sara Duterte ay nagkaroon ng surprise visit kay Rodante Marcoleta. Ayan. Ito yung balita tungkol dyan. Sara Duterte meets with Rodante Marcoleta at the Senate. Yan. So, Vice President Sara Duterte on Wednesday afternoon went to the Senate to have a meeting with Senator Rodante Marcoleta and other allies. The Vice President refused to give the media details about what transpired during her visit to Marcoleta, a member of the Senate minority. She said she has to catch a flight to Sultan Kudarat and will be back at the Senate on Thursday. Okay. So, mga babayan, this is interesting, kasi this comes, ito po ay nangyari at the heels of the resignation of Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House. So doon pa lang medyo may may suspecha ka na kung bakit bigla siyang pumunta sa Senado. Ito yung pangalawa, mga kababayan. Pangalawa is ito po ay nasa gitna ng isang budget hearing. Nasa gitna po ng isang budget hearing. And sabi ko nga sa inyo wala akong mga inosenteng bagay ang nangyayari kapag ang usapan ay politika. So, hindi ako naniniwala sa sinasabi dito sa sinasabi ng mga kakampi ni Sara Duterte na wala lang kwentuhan lang to, kape-kape, ganun. Bisita lang to, courtesy call, etc. No, there's no such a thing. Paroon natin yung balita, mga babayan. Ito yung balita tungkol dyan. Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, unahin lang natin ano naging reaksyon ni VP Sara sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Jiggy, nakailang tanong tayo kay VP Sara Duterte nung bumisita nga siya dito sa Senado kaninang hapon. Kaugnay nga doon sa kanyang komento o reaksyon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Pero alam mo, Jiggy, tikom ang kanyang bibig. Pasado 1:30 ng hapon nang dumating siya dito sa Senado, sinalubong siya ni Senator Bongo at sinamahan siyang umakyat doon sa opisina ni Senator Marcoleta at doon nga sila nagkaroon ng meeting. Matapos ang isang oras ay lumabas si VP Sara mula sa kwarto o sa opisina ni Senator Marcoleta at pumunta naman siya sa opisina ni Senator Amy Marcos para bumisita rin. At bandang 3:00 ng hapon, paglabas niya ng opisina ni Senator Amy, tinanong ulit natin siya pero hindi na siya nagbigay ng panayam. At so hindi lang pala si Marcoleta ang binisita. As in, nag-ikot siya sa mga kaalyado niya. ang sinasabi niya ay magbibigay siya ng panayam sa mga susunod na araw, pero ito lamang yung tanging nasabi niya sa ating interview sa kanya. Okay. Boarding na kasi yung flight ko, tapos nag-promise ako na magsasalita ako ngayon. Kaso boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Tomorrow, promise. Well, pwedeng babalik siya ng Senate
bukas kasi merong Senate hearing sa budget niya. We don't know. I mean, it could be anything, but let's see. Pero kahapon, Jiggy, sinabi na ni VP Sara Duterte na dapat na nga raw mapalitan itong si Speaker Romualdez. Matatandaan natin, Jiggy, matagal nang may iringan si VP Sara at si dating Speaker Romualdez. Una dyan ay yung dahil daw sa pangunguna ni dating Speaker Romualdez ay nakat o nabawasan yung budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education na hinihead o kung saan head dati si VP Sara. Pangalawa dyan ay sa pangunguna din daw ni... dapat lang din naman bawasan. Ninanakaw niya yung budget ng DepEd tsaka ng OVP. Diba? 612 million pesos nga yun. Oh. Ang nire-request nila, 1 billion pesos bilang budget noong 2020. Ngayong for 2025. At sinisisi niya si Speaker Martin Romualdez sa pagbawas ng budget nila. Ang dapat niyang sisihin ay sarili niya dahil hindi nila ginagamit ang pera ng bayan ng tama. So, actually, she has no one else to blame but herself. Oo. So, ngayon, actually, pinagbigyan naman siya ng budget, hindi nga lang yung 1 billion na hinihingi niya. Right now, she is operating in parang 700 billion yata ang kanyang budget sa opisina ng Vice Presidente. Na hindi natin alam kung ano naman ang pinagagagastos. Well, far as we know, 7 million ang ginastos sa mga biyahe-biyahe ng kanyang opisina dahil sa kanyang security. Well, that's the claim. Hindi pa natin alam yung facts. But actually, dapat pang bawasan yung budget niya eh. Kasi if I'm not mistaken, kahapon sa hearing narinig ko, ang utilization rate niya sa kanyang budget is around 60%. Oo. Ang baba ng utilization rate niya, I think 60 to 80% yata. So, marami sa kanyang pera ang hindi niya ginagamit. Marami ang hindi niya kailangan. Ang kanyang palusot dahil late na raw yung disbursement, parang June or July daw nalabas yung disbursement. But, you know, nonetheless, kung gagamitin mo yung budget mo ng mas maayos, di wala problema. Gamitin mo ng tama, gamitin mo ng legal, kaso hindi kung saan-saan niya ginagamit ang pera nila Oo, ginagamit pang kurakot kasi. Tuloy. Congressman Romualdez ay na-impeach nga si VP Sara. Jiggy? At may nabanggit ba ng tanggapan ni Senator Marcoleta kung ano na pag-usapan nila? Tinanong muna natin si VP Sara tungkol dun sa agenda. Bakit siya nag-courtesy visit kay Senator Marcoleta today pero hindi na nga rin niya yan sinagot. Pero sa opisina, galing yung statement sa opisina ni Senator Marcoleta at ayon sa kanila ay nag-express ng trust, confidence, and support si VP Sara kay Senator Marcoleta sa kanyang courtesy visit. Napansin din natin kanina. Nag-express lang daw ng trust, confidence, and support. Hindi. Kapag ganun, pag ganyan ang salitaan na nag-express ng trust, confidence, and support, ibig sabihin nagbaba ng utos. May pinapagawa siya kay Marcoleta. Hindi natin alam kung ano. Let's speculate mamaya. Let's see. Tignan natin. Jiggy, na habang nagmi-meeting si Senator Marcoleta at VP Sara ay pumasok din sa opisina ni Senator Marcoleta yung ilan pang mga taga-Duterte block, sila Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Natanong naman natin si Senator Bongo tungkol saan ba yung usapan na yan. Hindi daw niya alam yung mismong pinagmitingan ng dalawa, pero silang dalawa ni VP Sara, si Senator Bongo at VP Sara, nagkamustahan lamang daw, Jiggy. Yung pagbibitiw bilang speaker ni Congressman Romualdez, may reaksyon na ba yung mga senador? Meron, Jiggy. Bago ako tumayo dito ay nakapag-ambush interviews tayo sa ilang mga senador. Pangunahin dyan si Senate President Tito Soto. Anya, hindi siya nagulat dyan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Katunayan, Jiggy, dapat kasi may meeting yung commission appointments ngayong araw kasama yung mga members ng Senado at Kamara. Pero kinancel yan ni Senate President Soto dahil din daw sa advice sa kanya ni Congressman Quico na magkakaroon nga ng change in leadership. So, pinakancel muna yung meeting na yan. And then, tinanong
tinanong natin about yung capability ba, kung kilala ba siya ni SP Soto, itong si Speaker Bogie. Sabi niya, kilala niya dahil dati niya palang kapartido sa NPC. At sabi nga niya, good choice daw para sa mga kongresista na mag-lead sa kanila ay si Speaker D. Samantala, si Senator Amy Marcos, matagal na rin daw niyang kakilala si Speaker D at ang alam daw niya ay napakabait nito, pero naaawa daw siya dahil sa tindi daw ng trabaho na kinakaharap niya bilang bagong leader ng Kamara. Habang si Senator Bato de la Rosa naman ay napatanong. Sabi niya, bakit daw nag-resign si dating Speaker Romualdez? Dahil daw ba guilty siya sa mga akusasyon sa kanya? Natanong din siya kung anong kanyang nararamdaman sa resignation ni Speaker Romualdez. Pero alam mo, Jiggy, natawa lang si Senator Bato de la Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador na nakausap natin, Jiggy. Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Huh? Sign of guilt, right? Guilt about what, sir? About the accusation. About the problema natin sa flood control. I don't know. Bakit siya nag-resign? Intrigero si Bato. Is that a sign of guilt? Huh? Is that a sign of guilt? Huh? Lako ka to si Bato. Oo. Stone ka talaga. Ronald Stoned. Na Bato. Oo. Parang nagbabato mag-isip eh. Guilty agad. Oo. Hindi ba pwedeng ayaw lang niya ng hindrances sa pagsagot sa mga tanong na binabato sa kanya? Pwede naman yun. Pero kasi, syempre, sa mga Duterte, it doesn't matter eh. Kasi sila, hindi naman nila alam yung pagkakaiba ng guilty sa hindi. Kasi guilty or not, matigas ang mukha nila, hindi sila bababa. Ito nga, si Sara Duterte nga, 612 million ang ninakaw. Hindi pa rin bumababang vice-presidente. Si Pulong Duterte, 51 billion ang ninakaw. Hindi pa rin bumababang congressman. Yung tatay nila, trillion ang inakaw. Hindi siya bumabang presidente. Ganun na kasi yun. Hindi porke hindi ka nagre-resign, ibig sabihin hindi ka guilty. Baka nga most guilty ka pa. Pero syempre, si Bato will not know the difference. With the new leadership, sir, do you think would be good both for the House and the Senate, sir, under Speaker Bogie D, sir? It remains to be seen. Kilala ko si Bogie, bata pa kami. Magkasama kami sa Kabataang Barangay. Sobrang bait ng tao, awang-awa ako sa kanya. Magaling si Bogie, kaya lang ang depekto lang niya, sobrang bait. Yun na nga. Marami talagang magpapalusot, maraming magdidemand. Ako, apakahirap ng sitwasyon niya. Arguably the worst job in the world. Ano yung best job? Jiggy, maging si dating Senate President Chis Escudero, may pahayag na rin sa pagkakatalaga kay Speaker Bogie D at ayon sa kanya ay sana mauwi sa totoong reforma yung pagpapalit ng liderato sa Kamara at huwag daw sanang mawala yung atensyon ng taong bayan sa mga totoong problemang kailangang resolbahin kabilang na ang budget at ilang maaanomalyang proyekto sa gobyerno. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños. Not selective amnesia, sabi ni Chis Escudero. This transition should not distract us from the unresolved issues surrounding past budgets and infrastructure anomalies. Leadership changes must lead to institutional reform, not selective amnesia. Hoy, Chis Escudero, mukhang ikaw ang nakalimot. Kayong dalawa ni Zaldico pala ang tumrabaho ng insertion sa 2025 budget. Kayo pala yung unresolved issues. Imagine, si Chis Escudero pala yung unresolved issue. You must be talking about yourself, Mr. Escudero. But anyway, wag ka makakalimot pag ikaw na yung iimbestigahan ng ICI. Anyway, mga kababayan. Hindi masyadong informative tong balita na to pagdating sa dahilan kung bakit na ipag-meeting si Sara Duterte sa kay Rodante Marcoleta. But I have some guesses. Hula-hula lang naman. I have some guesses. Actually, dalawa lang ang hula ko, mga babayan. Ang una kong hula ay related sa impeachment. Oo.
Baka kasi sabihin nyo, ang labo-labo naman ng impeachment. Oo. Di ba, archive na nga. Archive na nga yung impeachment Yun ang sinabi. Maski nga yung House of Representatives, sinasabi nire-recognize na yung pagka-archive ng impeachment. Oo. Di ba? Nagsalita nga dyan ng Kamara de Representante At sabi pa ng Kamara dyan, ba't minamadali? Bakit minamadali yung pagka-archive ng articles of impeachment? Oo. Alam nyo, mga kababayan, although naka-archive ang articles of impeachment, hindi pa po kasi tapos ang laban. Currently, may nakapending na motion for reconsideration sa Supreme Court. Oo. At pinapasagot ng Korte Suprema ang partido nila Sara Duterte doon sa motion for reconsideration. At saka yung partido ni Israelito Torion doon sa motion for reconsideration. Hindi lang yon, maraming supplemental petitions o makaragdagang petition pa, mga nakijoin para sa impeachment ni Sara Duterte. So, this is going to be for all intents and purposes, although hindi aktibo yung tawag dito, yung impeachment. Let's just say, for lack of a better term, nakasuspend lang ang desisyon. Oo. Iniintay pa natin ang Korte Suprema. So, bakit ko biglang naisip yung impeachment? Oo. Kasi mga kababayan, si PDP Laban, naglabas ng post kanina. Bago to, actually kahapon lang. Kahapon. Sabi ng PDP Laban nung September 16, 2 days ago, or kahapon. Let us hope for Supreme Court to maintain 13-0 ruling versus impeachment complaint. Uy! Wait lang. Baka lalabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Oo. Baka malapit na lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Naglabas ng statement si Israelito Torion nang sabi, let us storm the heavens with prayers that the Supreme Court will maintain its 13-0 ruling vis-a-vis the impeachment complaint filed against VP Sara Duterte. We have done our part. Our firm filed a consolidated opposition to the motions for reconsideration filed by the respondents and oppositions to all interveners in the case. We will leave the rest to Allah, the most beneficent and most merciful, and He will grant our most ardent prayers that the SC justices will maintain their ruling in the case. Ayun. Oo. So, kahapon lang sila nagsumite ng kanilang sagot. September 9 para sila nagsumite ng kanilang sagot. Pero, pinost ito ng PDP Laban 2 days ago. So, I'm thinking, mga kababayan, baka yung bisita ni Sara Duterte has something to do with the impeachment. Baka sila nagpaplano. Sila binibili niya, inihahabilin niya kay Senator Marcoleta yung magiging susunod na hakbang kapag nabuhay muli ang impeachment. Or vis-a-vis, kapag nag-decide ang Korte Suprema na talagang tapusin na ang impeachment complaint. So, sinisigurado niya, mga kababayan, or gusto niya siguruhin na yung impeachment trial ay talagang maililibing na sa hukay. At si Marcoleta ang kanyang gagamiting tulay para magawa yun. Bakit hindi si hindi naman minority leader si Marcoleta? Bakit hindi si Alan Peter Cayetano? Alam niyo naman ang history ng dalawang yun, di ba? Alam niyo naman ang history ng dalawang yun, di ba? Si Alan Peter Cayetano tsaka si Sara Duterte. Oo.
Bakit hindi si Bongo? Alam nyo rin naman ang history nun, di ba? So, cannot be. So, this could probably be one of the reasons kung bakit bumisita si Sara Duterte sa Senado today at kinausap si Rodante Marcoleta itong impeachment. Second is this, and this I think is more sinister. Oo, ito yung mas parang mas evil ba? Mas masama, kumbaga. Etong pangalawa, mga kababayan, ay tungkol sa flood control. Kasi alam naman nating lahat, mga kababayan, na binuksan na, binuo na ang ICI or ang Independent Commission for Infrastructure. Alam natin, mga kababayan, ang purpose ng ICI. Ang purpose nun ay imbestigahan lahat ng mga complaints ng flood control program, alamin kung mayroong korupsyon, alamin kung sino mga actors, i-identify ang mga iba't ibang elemento and criminal acts para makapag-file ng kaso sa DOJ, sa Sandigan Bayan, wherever. So, or kahit sa Office of the Ombudsman or sa mga private courts, nandun. So, ngayon, mga kababayan, I have a feeling dahil nabuo na yung ICI, baka kinakabahan itong mga Duterte. Bakit? Bakit sila kinakabahan sa ICI? Kasi yung coverage ng ICI, mga kababayan, is 10 years. From 2025, retroactive 10 years. Pabalik. Oo. Which means, mag-uumpisa sila ng kanilang date 2015 hanggang 2025. Pasok na pasok doon yung panahon ng kanyang ama. Oo. So, sinasabi na ho yan ng COA noon pa man. Na simula 2017, nagbibigay na sila ng babala sa Duterte administration na may mga ghost flood control projects. Pero, in true Duterte fashion, kapag may nakitang korupsyon, walang gagawin. Walang ginawa, walang nangyari. So, nagpatuloy lamang ang korupsyon hanggang ngayon. Isa ho sa mga bunga ng korupsyon na yan, nung panahon ng tatay ni Sara Duterte, ay ang mga diskaya. Alam naman natin, mga kababayan, kung sino ang mga diskaya, di ba? Pag-aari nila ang siyam na construction companies na tumanggap ng mga pinakamalalaking mga kontrata sa gobyerno sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. At currently, mga kababayan, si Rodante Marcoleta ang nagtatanggol para sa kanila. In fact, mga kababayan, nakakatawa nga, parang ito pang si Rodante Marcoleta ang umaaktong private counsel nila. Of course, may sarili silang private counsel. Pero, pagdating sa anggulo ng Senado, si Marcoleta pa yung naikipagbakbakan para ipasok sila sa Witness Protection Program. Saan naman nakakita ng ganun? Hindi pa nga natin alam kung sila ba ay qualified para sa Witness Protection Program, pero gusto nang ipasok ni Rodante Marcoleta. Bakit ganun? Bakit kailangan kausapin si Rodante Marcoleta tungkol sa ghost flood control projects na hinuli na ng COA at nabisto pa sa pamamagitan ng mga diskaya? Bakit? Syempre, babalik tayo sa history ng kanyang kapatid. Babalik tayo sa 51 billion pesos na ninakaw ng kanilang pamilya. Pasok na pasok kasi ito sa iimbestigahan ng ICI, mga kababayan. Pasok na pasok. Pasok na pasok siya. Panahon ni Rodrigo Duterte. Kailan nakuha yung 51 billion na yan? Nakuha yan noong 2021. Noong 2020, 2021, at 2022.
At kung titignan natin ang sitwasyon ng Davao ngayon, hanggang ngayon, napakalala ng ng baha. In fact, recently, ito lang sa recent na baha sa Davao City, 4 na tao ang inanod at namatay. Ganong kalala, mga kababayan. So, I have a feeling, dahil si Rodante Marcoleta talagang gigil na gigil diyan na maprotektahan ng mga diskaya, or baka siya yung nagmamaniobra ng mga bagay-bagay patungkol sa flood control program, lalo sa flood control scam, lalo na nung naging Blue Ribbon Committee, chairperson. Most probably, si Sara Duterte lumapit kay Rodante Marcoleta para siguro humingi ng tulong na ilihis ang kwentuhan tungkol sa flood control issue. But definitely, mga kababayan, definitely, yung pagbisita po ni Sara Duterte is not an innocent visit. Oo. At kung sino man magsasabi na ito ay innocenteng visit, ay isa kang ignorante or ikaw ay nagpapaka-inosente. Naive. Oo. Naive ang tawag. Dahil mga kababayan, ulitin ko lang, wala hong meeting, wala hong mga meet-up, or walang pag-uusap sa gitna ng mga politiko na nagaganap kung wala silang pag-uusapan tungkol sa politika. Lalo-lalo na ngayon na ang mga Duterte mainit sa mata dahil sa flood control scam. So ako, sigurado ako, mayroong maitim na balak to si Sara Duterte. At gagamitin niya si Rodante Marcoleta para i-execute itong maitim na balak na to. Pwedeng gawin siyang pang-distract, pwedeng gawin siyang disruptor, panggulo, para hindi magkaroon ng malinaw na narrative o malinaw na resulta ang mga inisyatibo ng Marcos administration laban sa korupsyon, specifically sa flood control projects. So mga babae, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you next time, guys. Bye.